morning ulit. Tayo po ay gagawa ng worm beam o tirahan ng mga bulate. No? Gumawa po kahapon, bumili ako ng balde. Ito, dalawa. At linagyan natin ng gripo. Ito ang tirahan at dito sila kakain yung ating mga worm na alagaan. Ayan. May mga butas yan para yung kanilang katas ng ating dinikompost na cow manure, mga gulay at prutas. Dito lalabas, dito tutulo. Kaya meron tayong gripo, istakan ng mga katas. So dito ilalagay natin ito, ganyan. At dito natin lalagay mga pagkain, mga gulay, prutas na siya magiging pagkain ng ating bulate. Yan. So gagawin natin to ngayon. Ang pagkain ng bulate, kailangan din natin ng mga dyaryo, papel, yan, mga gulay at prutas, mga dahon, mga berdeng dahon, higit sa lahat ang ating mga saging. Yan, paborito nila yung pagkain, saging, para mabilis tumami yung ating worm, ating bulate. So simulan natin ang paglalagay. Unang-una green, yung mga brown na mga tuyong dayami. Ayan, tuyong dayami, binabad ko na siya para madali ma-decompose. So ilalagay natin ito sa ating beam ang pang-umpisa. Kailangan po wala mga halong plastic. Tingnan nyo maigi. Tatapon natin yung mga plastic. Hindi po maganda yan sa ating plastic. Kaya may mga kaibigan kayong plastic, tapon nyo na. Ayan. Tanggalin natin yung mga plastic, yung mga ito kinuha ko lang doon sa bakanting lote sa nayon. At yung ating namang cow manure, lumayo po tayo ng Gelatria kasi doon po maraming baka at ang dami po yung tuyo. Kinuha ko po yan. Tapos nag-LRT ako, nag-PTEX at nag-jeep. Layo po pinanggalingan niya. Wala po kasi rito sa Manila ng baka. Andun po sa Gelatria, napakarami. Aba. So, ayan na. Nilagay na natin dayami. Then next naman, yung ating pinunit-punit na dyaryo at papel. Ayan. So, bago yun, lalagyan muna natin ng lupa. Mag-lamps muna tayo. Mag-lamps muna tayo. Kada lagay po, lagyan natin ng konting lupa at saka yung cow manure para kahit saan pumunta yung bulate, meron sa makakain. Kailangan natin yun, yung po ngayon napakagandang organic fertilizer yung ating gagawin ngayon. Kailangan po, prepare po tayo lagi. May gloves. Para hindi tayo mairita sa ating mga ginagawa palagi. Para safe. Itong ating ilalagay, composting na rin po ito. Matabang lupa na po ito. Yan, decompost na po siya. Yan. Napakatabang lupa niyan. So, ihalo natin ito. Composting na po yan.
Lagyan muna natin ng konting lupa. Sa bulate, gusto niya yung mga lupang malambot, masa-masa, ayan. Sa bibili tayo ng worm cast, napaka-worm napaka-mahal. So gagawa na lang tayo ng sarili natin. Sigurado pa tayo na pure yung ating gagawin. And then, lalagyan na natin mga papel. At karton, dyaryo, yan. Pwede po yan. Yan po ay kapag laging basang-basa, kung gusto rin po kainin ng bulati yan, carbon po kasi yan, dyaryo at papel. Ganyan na pa. And then, maglalagay tayo ng cow manure. Ganun lamang po, palit-palit lang po. Salit-salit. Ayan. Kaya mo natin, binalot ko pa po ito ng tape kasi sinakay ko po ito ng bus galing General Trias. Pag hindi mo binalot, wala naman siyang amoy. Sabi ko lang, pagkain ng manok. Ayan. At sa lalim naman ito nilalagay sa compartment ng bus. Pag nagawa ko ito, kukuha ulit tayo doon kasi para makagawa tayo ng marami. Hindi na tayo bibili ng mga worm cast. Mahal-mahal po per kilo. Per kilo, 100, minsan 200. Ayan, manalo ko pa yan, plastic ko. Kinuha ko lang po yan, pinulot natin. Nandiyan po sa aking mga unang video. Kikita po ninyo. So, ito po yung ating cow manure. Ayan. Mga cow manure na tuyo. Galing pa sa General Trias. Lupa na po siya. Mga damo ang kinakain ng cow, baka at kalabaw. Kaya napakaganda po ito i-decompose para sa ating halaman. Lalagyan na po natin dito. Pag natunaw, pag ito po ay nabulok, kinain ng mga bulate, pure worm cast po yung ating makukuha na pandirik sa ating halaman. Ornamental man yan. Ayan. Puti-puti lang naman. Silalagyan pa natin yan ng mga gulay. At ayan, tuyo po yan, no? Mga kauman nyo, mga damo, kinakain ng kalabaw, baka. Mayroon po kayong alagang bulate. Wala pong ginawang bulate. Kain lang po yan ng kain. Itlog, kain. Mabilis po dumaming bulate. Kaya marami pong malaking negosyante na talagang kumikita sa pag-alaga ng bulate. Kasi marami po nangailangan, mga hotel, mga gardener, mga lalaking magpuproduce ng mga gulay. Ito po ang kanilang ginagamit. Kasi karamihan ngayon ay organic na. Katulad ko, mas safe po kasi kapag organic ang ating ginagamit. Wala pong synthetic o chemical. And then lalagyan naman natin mga berdeng gulay. Ito, mga berdeng dahon na mayaman sa nutrients. Ito, kailangan natin itong tagtarin. So, magtatatad tayo ngayon bago natin ilagay. Nahanap ko yung aking itak. Nawawala na naman. Talaga pag matanda na, makakalimutin na.
Iniwanan na naman ako. Di ko alam kung saan ko na naman talaga yung aking itak. Ano ba yan? Kaya talaga nang tumatanda na. Hindi makalimutin na. Yan lang kita itak ko. Ayun. Kailangan po matalas yung ating itak. Ayan. Ito. Hintay muna natin to. At tayo ay magtatagtad ng dahon. Upang hindi naman mahirapan yung bulate sa pagkain nila. At pag ito natunaw, magiging itlogan po nila to. Ito sila mangingitlog. At mayaman sa nutrients po. Yung mga ganitong mga ligaw na damo, ligaw na dahon. Guguntingin po natin to matagal. Kailangan natin tagtarin. Mahal po kasi yung pangdurog, yung panggiling ng mga ganito mga pagtyagaan lang natin. Maliit na naman yung ating garden dito sa rooftop. Panggamit lang naman ko. Ayan. Ito lamang po, pagtyaga lang po. Pagtatagtad. Tyaga lamang po tayo. Kailangan natin makalibre. Ng ating pataba. Hindi na po tayo bibili ng ating pataba, gamitin pataba sa ating halaman. At pag ito pa ang inyong ginagamit, ay mas sigurado po kayong napaka taba ng inyong mga halaman, hitik sa bunga, at higit sa lahat, ligtas na kainin sapagkat walang chemical. Organiko po yung pataba. Gumagamit din po ako ng mga fermented fruit juice. Gumagawa po tayo niyan. Best at fermented plant juice at fermented fish juice. So kailangan natin yan kasi salit-salit. Mas maganda po yun na salit-salit at nakakasiguro tayo na palaging malusog yung ating halaman. Ornamental man yan, prutas o gulay. Titiyak po tayo na malusog ang ating halaman kasi mataba po yung ating lupa, mataba po yung ating ginagamit na pandilig at pang-spray. Ligtas, organiko. Ayan natin ito rito. Mabilis lamang po yan ma-decompose kasi po ating babasain yan. At pag may na-decompose na siya, after 1 month o 20 days, minsan pag 20 days lang, compost na siya eh. Tama-tama na pong kainin siya ng mga bulate. Ito pong pagkain nila. Hanggang ba natin ng konti. At kaya after, kung nakita nyo maganda na po, medyo pino na at yung mga ating gulay at mga damo ay medyo nade-decompose na, pwede na po natin ilagay yung ating African night worm. African night worm ba yun? Oo, tawag nila. Bago lang kasi tayo eh. Simula pa lang ngayon pa lang tayo. Na-try ko lang po mag-alaga.
Kasi hindi na ako bibili ng mga worm cast. Wala maganda eh. So, okay na po yan. Lalagyan na ulit natin ng decomposed na lupa. Yan. Ano lamang po, salit-salit. Lalagyan natin ulit ng decomposed na lupa. Mimix natin konti para madali siyang ma-decompose. Saka natin didiligan ng basang-basa. Yung tama lang mabasa sila. Ayan, lalagyan ulit natin ng cow manure. Ayan. Hindi po ako magsasawang kumuha ng cow manure sa General Trias kasi napakamahal po ito pagbibili natin, lalo pag na-decompose na siya. Napakamahal po ng worm cast. Ang worm cast po, pure yan. Yun po ang mga pupo ng bulate na siyang napakagandang fertilizer sa ating mga halaman. After nyan, tatagtad na tayo ng saging. Ayan. Ito po. Ito po ang kailangan natin. Pagkat ang saging po ay napakaraming sustansya sa halaman. Magus. Para madali po siyang ma-decompose, kailangan natin tagtarin. Hindi man kailangan pinuhin. Kailangan na sibak-sibakin. Tiyaga lamang po para makatipid po tayo sa ating mga organikong pataba. Hindi na po tayo bibili, tayo na po ang gagawa. Nakasiguro pa po tayo na pure o puro yung ating ginawa. Walang halo. Po pa. Sunod naman, mga gulay-gulay. Ang ating ilalagay. Nagkakot po ako kanina sa tripapa. Para ating ilagay. Ingat lamang po, baka kayo mataga. Yung matala sa inyong kutsilyo o itak. Ito namang saging ay madali ma-decompose kasi matubig po siya. Within 20 days hanggang 30, sure na po kayo na decompose na to. Tamang-tama na pong kainin ng inyong alagang bulate.
Nakatagdag na tayo. Lalagyan naman natin ngayon dito. Yan. Kompleto po tayo sa sustansya, sa lahat ng kailangan ng halaman. Nandito na po. Yan po lahat. After 30 days, magiging lupa na po yan. Purong-purong pataba. O loam soil. Tawag, garden soil. O ano pa man. Dagan ang busin natin to. Dagan pa natin. Bali, dalawa po yung ating gagawin. Dalawa po yung ating lalagyan. Ito po. Meron pa po tayo rito. Ayan. So, bali, 4 na balde po yung ating binili. At nilagyan ng gripo. Ayan. Lalagyan din po natin to. Para rin tayo maubusan ng ating mga gagamitin pataba sa ating halaman. Good morning po sa lahat ng mga nanonood. Maraming pong salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Ganito po ako gumawa ng ating worm cast. Pag-aalaga ng bulate. Hindi na po tayo bibili. Nagawa na lang po tayo. Sinapakamahal po. Hindi na bibili pa. Yung cow manure, kailangan natin yan. Kung wala kayong cow manure, yung ano, tayo ng kambing or chicken manure. Yan po. Mag-aalaga rin po tayo ng manok para sa chicken manure. Maganda po yung palit-palit, iba-iba. Para ang ating halaman lalong maging malusog at mamunga ng marami. Prutas man yan o gulay, ornamental, mga dadami po ang yung bulaklak, malusog. Lagyan na natin dito. Ayan. Lagyan ulit natin ng ating decomposed na lupa. Ano? Ganun lamang po hanggang mapuno po ito. Salit-salit lamang po. Decomposed na lupa, cow manure, ganyan lamang po. Gulay, papel, salit-salit lamang po yan. Lagyan naman ulit natin ng dyaryo. Yan, tsaka mga cartoon. Carbon po ito, carbon. Kaya kailangan natin lagyan ng papel at pinunit-punit na dyaryo. Kahit ano, basta papel. Ganyan po tayo gumawa ng ating garden soil. Salit-salitan lamang. Ganyan, didiligan po natin para mabasa na ilalim. Sakto lang mabasa hanggang ilalim. Kailangan po yung tubig na gagamitin natin yung walang chlorine.
So, wala po siyang chlorine. Kung manawasan man ang tubig nyo dyan, palipasin nyo muna ng 6 hours. Kasi gawin nyo po, ito sa akin, magdamag po yan. Kahapon ko po yan i-stock. So, kaya ngayon, yan pong ginagamit ko. Na wala pong chlorine yan. O, nakasingaw, nag-evaporate na po. Kuha muna tayo ng dayami sa baba. Kasi nagkakasip ako ng dayami. Kuha po tayo ng dayami. Ito po mga dayami ito, tinagtat ko na po ito kahapon para madali ma-decompose. At binabad ko na rin sa tubig. Ayan. Ganyan lamang po paggawa ng decomposting. Salit-salit. Okay. And then, green. Nagtata naman tayo ng green. Nagsisimula po tayo sa brown, green, at mga gulay o prutas. Tapos nito, prutas naman po natatarin natin at mga gulay. Ito po yung ating hinakot. Ayan. Yung sako. Ating hinakot ng mga gulay at prutas. Nangingilang po ako sa talipapa. Araw-araw po yan kasi iba tinatatad ko at binabaon ko sa tabi ng halaman ng aking mga tanim. Ayan. Kita po ninyo karamihan ng mga balat ng prutas. Mga balat ng prutas, pinya, pineapple, pakwan. Po yung ating hiningi kahapon sa palengke. So, tatadta rin natin po ito. Yan po magiging pagkain ng ating bulate na alagaan. Kung wala naman kayong alagang bulate, pwede na po ito pag na-decompose. Ito po ay loam soil na. Matabang-mataba na po ito. Dalawa po ating gagawin. Isa, alagaan ng bulate. Yung isa, garden soil or loam soil ang ating gagawin. Yan. So, tayo po magtatagtad muli. Kailangan kasing tagtarin upang mabilis ma-decompose. Wala ka lang naman naglalaro, nalilibang ka pa, napakasaya po maghalaman talaga. Tingnan natin yan. Wala pa akong wifi kaya na-record ko na lang muna. Mas maganda nga pong live na. Yun na naman po, paulit-ulit hanggang sa mapuno po yung ating lalagyan. Kasi bababa po yan, pag yan compost na bababa, lagyan nyo ulit.
para mapuno ulit at ma-decompose siya ulit. Kung lumsoy lang kailangan ninyo, pero kung mag-aalaga po kayo ng bulate, pag siya po ay na-decompose na, ilagay nyo na po yung bulate. At maglagay kayo sa ibabaw ng panibagong pagkain nila. At nanginginain din po sila ng sariwa, ang gulay, prutas, ganun po. Habang kumakain po sila, nangingitlog po yan. Babae man yan o lalaking worm, ay patuloy na nangingitlog. Kaya mabilis po dumami ang inyong alagang bulate. Pag marami na kayong vermicast, pwede nyo na po ibenta per kilo. Napakamahal po ng vermicast. Yung mga pupo ng bulate. Yung garden soil nga, mahal na. Yung pa kaya special po kasi, yan po ang ginagamit sa mga farm, sa mga hotel. Pag puro po yan, napakapara lang po siyang coffee. Oo, yung lupa nyo parang coffee brown na, o coffee black. Puro po. Ay, papakita ko po sa inyo. Ulit, pag na naging na siya, vermicast na po siya. 30 days po ang ating pagdidecompose nito. At pag may worm na, 30 to 45 days po, ay maka-harvest na kayo ng vermicast. Kasi wala pong ginawa ang bulate, kundi kumain ng kumain. Ang kilo po ngayon ng bulate sa mga dito sa Maynila, sa bilihan, ay nagkakahalaga ng 400 to 500, ganyan po minsan 700. Pero po sa mga gumagawa nito, maramihan, yung makakamura po kayo. Kalahating sako ay 300, 400. No, napakalaki po ng diferensya. Samantalang pag dito sa Maynila, napakamahal na po nito. Ang bulati at yung wormcast. Ang wormcast po sa paggawaan, lalo na sa mga probinsya, 200, kalahating sako na po yun. Pagdating na Maynila, kinikilo nila, napakamahal po. 100 isang kilo, 200 maabot. Ang bulati naman ay 700, sisimula sa 500. Ganun po, napakamahal. Kaya hindi po ako bumibili. Naisipan na lang natin na gumawa ng sarili natin. At minsan yung iba pa po, may halo pong lupa at palay. Mas maganda po ikaw na gumawa, puro. Pero doon po sa talagang tunay na gumagawa, nag-alaga ng mga bulate, ay purong-puro po yan. Nakikita nyo, mahahawakan nyo, wala pong amoy yan. Yung wormcast, wala po siyang amoy. Lalo na yung bulating African night rule. Napaka-best po niyan dumami. Wala pong ginawa kumain, mangitlog, kumain. Wala pong manok yan na Bantrex. Lamang pa sa manok na Bantrex. Ayan na, nalagay natin ating tinatad na prutas, gulay. Ayan. Lagyan natin ulit ng ating dinicompose.
Cow manure ulit. Lapit na natin to. Okay. Tapos tayo. Ayan. Nilagay ulit tayo ng mga green leaves. Kailangan po pala itatabi pag tatakpan nyo po ito para hindi pasukin ng mga langaw o mga insekto, daga. Ayan. Takpan po natin at ilalagay natin sa lilim. No? Ako dito ko nilalagay sa lilim na halaman. Hindi siya, kasi para mag-alaga kayo ng bulate, ayaw niya nang mainit siya. Yan, laging sa malilim. Tatakpan po natin at ilalagay sa lilim. Kasi kapag yan nainitan, mamatay din po sila. At ganun din pag sobrang basa ng ulan, nalulunod, maglalayasan po yan. Ito, wala na paraming bulate, naglayasan. Kailangan po, alagaan po natin yan. Yung iba nga po, nagawan pa nila ng bahay. Nakasilong sa lilim. Nagawan din natin ito ng kubo-kubo. Pag talagang, kasi mahal po yung bulate. Pero pag nakapagsimula na po kayo, dadami na po yan. Hindi na kayo bibili ng bulate. Kayo na rin po ang magsusupply sa inyong mga kapitbahay. Ganun po ang aking gagawin sa mga naghahalaman. Pag ito po yung naging marami na akong stock, bebenta ko na rin po. Kasi tayo po yung una natin pagod. Kumuha na din tayo sa pagbili ng bulate. Yun po. So kailangan mabawi naman natin yung ating pinaghirapan. No? So ganyan lang po. Nilagyan natin to and then tatakpan na natin. Sure lamang na basang-basa hanggang ilalim. At dali na po yan. So okay na. So tatakpan na po natin yan at ililipat natin ito mamaya sa lilim. No? Yan na po yan. Napuno na po natin, mabigat na. Ayan. Napuno na po natin yung ating balde. Ito po yung ating decomposting na cow manure, gulay, prutas, tulong dahon, green leaves, yan, sariwang dahon, yan, ganyan po. Dyaryo, papel, yan po. Pag yan po na-decompose, saka natin ilalagay yung bulate. After 1 month, tama-tama na po yan. Natutunaw na siya. At gusto po yun ng bulate. Tunaw na. Madali nga na makakatas yung makakain. So mabilis na po dumami ang bulate. At yung pinakapupo nila, sa ibabaw po yun ang pupupo. Yun yung po makukuha yung pure na vermicast. Yun po ang inyong iipunin at ilalagay sa inyong mga halaman pananim. Prutas man yan o gulay. Yan po, ganyan po kahalaga ang warm vermicast. Kaya po napakamahal kasi napakahirap din ang proseso. So, hanggang dito na lang muli. Maraming salamat.
Magandang umaga po sa inyo mga ka-gardener. Sa inyong lahat, mga patuloy na sumusubaybay sa kay Manu Jun sa kanyang organic rooftop gardening. Sa muli, magandang umaga, maligayang paghahalaman po. Bye-bye. Pakita ko muna yung aking mga garden. Yung ating tinanim na ubas, katatapos lang yung mamunga. So, ayan. Kinalbo natin muli, pati sabay po yan, kinakalbo natin yung berries, ayan. Munga na ang ating ubas sa kinalbo ulit para pabungahin ng marami. Ayan po, tumutubo na rin po muli. Susunod niya, bunga na rin po, ayan. So, tumutubo na po yung ating ubas sa kinalbo. Ayan po. 2 weeks na po sila nung kinalbo ko. So, ayan, susunod niya, bunga na. So, ito ang aking mga bagong pananim. Ayan. So, gusto ko rin magkaroon ng bulaklak. Natanim tayo ng giant sunflower. Ayan. Paparamihin natin, paikot dito kapag natuyo na yung bulaklak. Gusto ko maraming bulaklak sunflower. Yan po ang aking Oreo sunflower. Ayan, tataba, ang lulusog. Kay Oreo po yan. At pa iba, nilagay ko na dito kasi siksikan sila doon. Ayan, so paparamihin po natin yan. Yan po tayo doong patani, ampalaya, upo. Ayan. May sunflower din doon, kamatis. Ayan. So yan, ayusin natin dito yan. Ayan, mga bagong punla. Ang tanglad. Ayan to, dami ko pang itatanim. Kaya ako nangunguha ng mga recycle bottle. Meron pa tayong mga sili dyan. Ayun. Siling labuyo, ayan, mga bagong tanim. Meron tayong kung anong alaman to, gamot sa dengue. Ayan. So, dito naman tayo. Meron po tayo hanggang doon sa baba. Ito po ang 4th floor, rooftop. Ito naman ang 3rd floor, rooftop. Marami po tayong tanim dyan. Yun naman ang 2nd floor, rooftop, para po accordion ng ating bahay. Ayan. Marami rin po tayong tanim dyan, mga kamatis, sili, okra, upo, patani. Yan, ampalaya. Ito rin, marami tayo. Meron tayo itong buyo, yung inanganga. At meron tayong tanglad. Meron din po tayong Larnati Blue. Ayan, napakainan po yung kaming tsaa. At yung bunga niyan ay ginagawa rin po salad o ginugulay. Parang chicharo po yan. Ayan. Kapag ganitong brown na, pwede na po natin ikalat. Itanim, mabilis lamang po yung mabuhay. Meron po lang tayo ritong pispan. Ayan. Diyan po tayo kumukuha ng pandilig. Meron po tayo, ayan, yung upo natin, na-harvest na natin ngayon. Pinapahinog ko na lang para meron tayong pantanim. At yung mga buto niyan, iba, pamimigay natin. Ayan. Meron itong ating saging na tundan. Ayan. Tatlong isa po na mga yan ay hinarvest ko na po. At ito namang isa, yung bungulan, ayan. Naharvest ko na po isa niya, namunga na. Mamumunga na naman itong isa. Itong isa, malapit na po yung mamunga. Meron din po tayo rito mga tanim na gabi. Pakita ko lang mo sa inyo, ayan. Gabi, ayan. Maporito po ang gabi. Ayan. So kakalat pa rin natin yan sa baba. Meron din po tayong taniman sa baba. Lahat ng bakanting pwedeng pagtaniman, tinataniman po natin. Para hindi po masahin mo ating alternative blue. Napakakapal. Yung iba po binunot ko na kasi natatabunan yung gabi. So dati dyan, puno yan dyan ng ternate. Ngayon, tinanggal ko po para ibang halaman naman maka-absorb ng init ng araw. Ito naman po yung ginanganga ng matatanda, buyo. Yan. Binigay lamang po sa akin yan, 3 peraso, pero 3 perasong ganito, pwede tulputol ko. Ayan, dumami, kumapad na rin po tayo sa baba. At ito, pwede ba na patuloy pa natin paparamihin. Napakadali lamang itong buhayin, tusok mo lamang to. Tulputulin ng mga 4 inches. At tutubo na po yan. Yan po ang buyo. Gamot din po yan, pero ginagamit yan, mahal po yan sa Quiapo. Yan. So, meron pa po tayo dito sa kabila. Sa lahat po ng bakante nga pwedeng pagtaniman ay akin po tinataniman. Meron po rin tayo ditong ubas. Ito. Bata pa po ito. Namunga na.
So, kakalbuhin ko rito pag may time para dumami yung bunga at lumaki. No? Ayan po, oh. May mga bunga siya kaya hindi ko pa kinakalbo. So, ayan po. Bata pa po yan. 8 months pa lang po yan. Namumunga na siya. No, pag dumami ang bunga, kasi yung dumami, putulan nyo po, kalbuhin. At lalaki po ang bunga at dadami. So, ito pa yung bago natin tanim na gabi. At ang palaya, ayan. Mamumunga na rin po yan. No? Ano na po yan, isang buwan na po sila. Sabay po yan ng gabi at itong mga ampalaya. No? At meron pa po tayo doon sa ground floor. Ito po ay third floor. Ito naman po yung second floor. Ating garden, ayan. Marami po tayong tanim dyan. Bagong tanim po yan. Ayan. May patani, may upo. Ayan, yun. Taba. Ang palaya, mamumuna rin. So, ayan. At andun naman sa baba yung ating bagong project na garden. Ayan. Yung tataba po ng upo. Ayan. Ganda po. Ayan, may saging pa po tayo doon na namunga na. Ayun. Pupunin po natin yan ng halaman. Lahat po ng bakanting lote, hindi po natin sasayangin. Tataniman po natin lahat yan. Mamumunga na po yung upo na yan. At may upo po yan, may gabi rin. Meron din pong pipino. Ayan. So makaalpa po, doon po natin naayos kasi sa lawak po ng ating farm. Farm ni Manoy Jun. So ito yung ating patani. Magagapang na po siya. Gawa natin ng gapangan ng mamaya. At ang ampalaya, magbabawas tayo ng talbos para mamunga ng madami. No? So unahin muna natin ang ating ginagawa doon sa taas na composting or vermicast. So, naipakita ko na po sa inyo ating mga garden. Organic rooftop garden ni Manoy Jun. The second floor, third floor, fourth floor. Ayan. Third floor, second floor. Yun ang ground. Ayun. Meron po tayo saging doon. Napakalaki. Ayan. Napakalaki ng bunga. 3 beses ko na po yung nakuha ng bunga. Tuloy-tuloy po yan. So, ayusin pa po natin to. Tataniman din natin yan. Linsa, ayos natin yan. Ipakura natin para namunga na po yan eh. So, hindi ko pa naayos. Magsisimula tayong muli ng panibagong pananim. Bating buyo. Kakalbuhin natin yan para tumaba. At tagakalat natin siya dyan. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at support. At po muli si Manoy Jun. Magandang araw po. Bye-bye.